Hello guys, good morning. My name is Glenda. Gusto ko kayong i-walk through sa aming neighborhood. Actually, itong neighborhood namin ay isa siyang private, exclusive subdivision. So, ipapakita ko sa inyo yung magagandang design dito sa neighborhood namin ng magagandang bahay nila. So, nakakatawa. Pag magbo-walking ka dito guys, no, maaaliw ka. Doon yung palabas ng aming subdivision. So, pag pumasok ka dyan, wala kang ibang pupuntahan. Kundi doon ka rin lalabas. So, dito tayo sa kanan kasi dito, mas magaganda yung bahay dito guys, no. Ipapakita ko sa inyo yung bahay dito. So, noong summer, ang gaganda ng lawn nila. Nga, hindi mo a-appreciate yung mga lawn nila kasi patay pa yung damo. So, dyan sa side na yan, merong walking trail sila. Naglalakad yung mga pets. Yung sa kabila naman na yung bahay. So, after yung woods na yan, may isa pang subdivision dyan sa private din. Nakakatawa. So, gagala ko kayo sa aming subdivision. Isa ito sa mga nagustuhan ko guys, no, yung private siya. Feeling mo, pag nandito ka sa loob ng subdivision, secured ka, parang quiet kasi siya, tapos peaceful. Merong bahay doon sa dulo. Mas malaki. Parang mansion. Tapos marami pang pinapagawa dito mga guys. Ayan. Sana mag-enjoy kayo. Ito ang itsura dito sa aming subdivision. So, mag-walking ka dyan. Magsa-sightseeing ka ng mga bahay, mga paligid nila. Marami din mga bata dito eh. So, tuwan-tuwa kami dahil pag lumaki si Ashton, meron siyang mga magiging BFF. Itong bahay na ito, 6-car garage itong ginagawang ito. Mas bongga. Sa amin, 4-car garage lang. Tapos ito. 6-car garage. I don't know kung ilang sasakyan yun, bakit ang dami niyang garage. Ayan. Yun ang maganda dito mga friend. Although marami din mga disadvantages na nandito kami sa country living. So not everyone ay mag-work sa ganito, no? Kasi lalo na kung kung working ka or active ka sa nightlife, malamang hindi ito ma-appreciate dito kasi dito parang slow ang buhay. Para ka nasa probinsya, para ka nasa bukid. Ayan. Busy pa kasi dito sa area na to kasi ang dami pang pinapagawa. Kasi almost done na dito mga pagawain eh. Mga busy na sila. So, sorry guys, napindot ko na i-off ko. So, dito tayo mga friend. So, kung gusto mo naman ng ganitong bahay, alam ko meron din silang binibenta dito eh. Nayari na. Pero kung dito ka lang din naman bibili, much better kung ipa-customize mo na talaga. Kasi mostly dito, bibili sila ng lupa and then, i-customize nila. Depende ko anong gusto mo, ganitong design, mamimili ka kung anong model. Kasi yung sa amin, nagustuhan talaga namin yun. Kami talaga namili. Busy na dyan pero magaganda pa dun eh. Sige, puntahan natin. Ayan. Tsaka dito guys, no, pag kukuha ka dito sa ganitong subdivision dito sa amin,
Meron silang mga guidelines din na dapat sundin mo, tulad halimbawa ng sa gaano kalaki yung bahay. So meron silang minimum na laki ng bahay. So dito parang kailangan ay 2,800 square feet ang pinakamaliit. Tapos sa garahe, at least 3-car garage and up. Hindi pwede dito yung 2-car garage lang. So ito 4-car garage din ito. Yan, 4-car garage din. So dito ay marami silang kailangan mga susundin mo para ma-maintain yung beautiness ng subdivision. Yung quality ng subdivision dapat ma-maintain ay putik. Tapos sa front yard, kailangan nila ng loan. Tapos pagka nagpa-loan ka, itatanong mo pa sa developer kung approved ba nila yun. Pero yung sa amin naman kasi ang naggawa ng loan yung builder na, so alam nila yung ginagawa nila. Ito tong bahay na to ang maganda. Para siyang barn. Ang ganda, tsaka puro salamin yung likod niyan mga friend. Mostly puro salamin. Kaya gustong gusto ko siya. Para siyang nasa rest house. Parang rest house siya. Ayun. At ang kulay dito dapat ay dapat more on dark. Ang kulay. Brownish, grayish. Basta hindi nagkakalay sa ganun. Tapos basta marami kami mga pinirmahan. Nakalibutan ko na lang yung iba. Ito naman 4-car garage din. Pero yun nga mga friends, sasabihin ko na yung price ng mga bahay dito. Million talaga. Yun ang totoo. Nasa million and up. Hindi naman sa pagmamalaki mga friend, pero nandun nga yung kasing subdivision dito. Kasi sa totoo lang, mahal din talaga yung bahay. Kahit kasi tumingin kami sa city, at iniisip namin kung bibili ba kami ng ready to move in na bahay. Ganon din ang price. Tapos hindi pa customized. Tapos kung mabibili man namin yun, konti yung yard sa likod. Tapos i-renovate pa kasi yung washroom ng anak ko dapat merong certain na laki. Tapos yung bedroom niya may certain din na kailangan malaki kasi meron siyang caregiver. Tapos ano ba? Ito ang laki Yan ang laki yung ginagawa ngayon. Diyos ko, ano pa yung meron dyan. Tapos ito ang laki. Tapos dito guys, pagka lumabas kayo mga sasakyan, mostly kakaway-kaway sa'yo. Tsaka nakakatuwa dito kasi yung community. Although ang mga Canadian kasi, more na warm sila. Pero dito, parang more on interaction talaga sila. Kasi meron kaming group chat. Tapos, may group chat ang aming group ang aming community dito doon inintroduce kayo sa isa't isa ko parang tapos mayroong community yung subdivision mayroong mga program may barbecue pag summer may mga Easter egg hunting mayroong mga Halloween pero bawal naman sa amin yun guys kasi iglesia kami bawal sa amin mga ganun so excuse kami ito ang ganda rin parang US ang style. Ayun ang malaki yun ang type ko yung sa dulo na yun. Industrial. Ito ang laki Ayun guys, for sale yan. Bilhin nyo na. Buy your home right now. Ang ganda. Sa likod kasi pwede ka ano pa dyan Kung mayroon kang motorhome, pwede kang sa likod kasi malalaki yung likod.
Ayan guys. Ito industrial na to. Ito ang pinaka-kursonada ko eh. Yan, ang ganda. Tapos doon, ito na-meet ko na yung mga may-ari nito eh. Pakilala sila nung dumating kami. Ayan, masarap mag-walking. Kasi maganda ang weather. So, ayun guys, highway naman na yun, no? Yun. Yung may truck na yun, highway na yan. Ayan, dito na tayo sa dulo. Pero ayoko nang pumunta doon sa kabila kasi may mga ginagawa doon eh. Balik na tayo. Gusto kong pumunta doon sa kabila, yung pa-exit. Papakita ko rin sa inyo yung pa-exit kasi nakakatuwa doon minsan may makikita kang mga deer. Sabi nila may moose din daw. Kaya nakabakod yung mga nila, bahay nila dito kasi yung mga halaman nila kinakain daw ng deer tsaka moose. So deer, noong mga nakaraan, may mga nakikita kami. Nagwo-walking lang sila dyan. Kaya lang kasi mostly lumalabas sila mga dawn or kaya yung sabihin ko, madaling araw o kaya yung medyo padilim. Kaya kahit videohan ko, hindi nyo rin sila makikita. Ayan guys, ang dami pa kasing pinapagawa dyan kaya ako napunta. Pero ayun, lalaki pa rin ang bahay. So guys, no, kapag nandito ka naman sa ganitong subdivision, marami din mga disadvantages. Unang-una, kailangan mong mag-drive talaga para mag-groceries. Hindi katulad doon sa isa namin bahay. Mag-walking ka lang, may Safeway na, may 7-Eleven, may pizza. Magpapagas ka, pwede ka lang. Alam mo yun, pag dito guys, kailangan mo talaga kasi nasa country living na kami. Countryside living. Countryside. Countryside. Ayun. Tsaka, malayo sa school. Yung school ng anak ko, buti na lang, merong school bus din dito na pumapasok. Tapos, hindi kami nahihirapan ngayon kasi ibababa yung anak ko doon sa mismong driveway namin. Although malayong school, at least mayroong school bus. Tapos, yung hospital, yun ang mga parang hassle sa amin. Medyo malayo yung driving, papunta sa hospital ng anak ko, sa church din namin. Hindi pa ako nagda-drive ng winter. Nagda-drive ako pag summer lang. Ayun. Tingin guys, mga tsura ng bahay dito dapat parang matatapang itsura. Mga itiman. Ewan ko ba, 2023 yata ganyan ang model. Yung bahay pala namin guys, no, ay modern house siya. European. Ayun, laki oh. European style. Modern. European modern. Yan. Intindihan nyo ako kasi mahangin eh. Medyo malamig pa rin. Pero masarap na mag-walking. Hi. Thank you nga pala dun sa mga natuwa dun sa aking house tour. Hindi ako masyado kasi marunong sa videoing pa mga friend. So, thank you naman sa mga naka-appreciate. Although magulo, hindi ko alam paano mag-start din, paano mag-house tour. So, thank you. Kayo na lang mag-adjust sa aking house tour. Ang laki. Yes, ang laki. Yan din yung aming builder, yung ASR na yan. Kasi sila talagang yung project nila, 6 months lang tapos na. So yung bahay namin, 6 months lang nila ginawa. Kasi hindi sila katulad ng mga mass builder na
Ang dami nilang binibuild pero ang umaabot ng 10 to 12 or more months pa. Pero ito, dahil special sila sa ganito, pagka ginawa nila, pag sinimulan nila, dire-diretso na. 6 months talaga totally hawak na namin yung title ng bahay, tsaka yung susi. Kaya, pag magpapagawa ka ng bahay, hindi maalis na may stress ka. Pero very smooth ang transaction namin dyan sa builder na yan. Very expert sila. Halika, very expert na sila kasi lahat ng document namin dumaan sa lawyer. So, dahil first time naman namin magpa-build, so hindi rin namin talaga alam paano, pero sila yung nag-assist din sa amin na, sige, kumuha kayo ng ganitong lawyer, ganitong first step, hanggang sa, yun, sunod-sunod na. Hanggang sa matapos na wala kami masyadong problema. Ang mga stress ko lang dyan, sa bahay namin, actually yung, ano mga pipiliin kong kulay, minsan Jologs, hindi niya ina-approve. Yung kulay ng tiles, style ng wall, style ng cabinet, style ng roofing. Eh, dami ko mga re-request minsan parang hindi nila ina-approve. Kaya, okay din, i-guide ka rin talaga nila, hindi magmamatch yung sink mo sa ganito, yung wall mo sa flooring. Kasi meron din silang advisor. Pero, kung okay naman yung napili mo, approve talaga nila. Kasi, personalize nga customize nga Tapos sila din masusunod, hindi naman po pwede. Pero nga, minsan talagang Jologs yung style ng pagpipili ko. Sasabihin nila yung totoo. Hindi po pwede kasi hindi na magkakamatch. Ayun. Ito mga kapitbahay namin, mga friend, no? Mostly mga businessman sila. Tas retired. Yung kaharap na bahay namin, retired siya na sheriff or mounties ba yun? Police, militar ng Canada. So, uso dito ang mga ganon. Kaya, slow down nga ang buhay nila dito. Nandito na lang sila para the whole day. Mag-walking, maglaro ng pets nila. Itong bahay na to, ano siya, with duda. Namatay yung asawa niya nung ginagawa yung bahay namin. Sa yung bahay namin. Namatay yung asawa niya nung ginagawa yung bahay namin. Kaya, nakakaawa. Ang laki ng bahay niya pero wala siyang kasama sa bahay. Yung anak niya, sabi siya, malalaki rin daw ang bahay kaya hindi ayaw tumira sa kanya. So, ayan. Pupunta ako dun sa mailbox namin. Medyo malayo kasi dun sa may entrance ng subdivision. So, kukunin ko na rin yung aming bills. Marami pa kami ipapagawa dyan sa bahay namin. Tingnan mo yun. Kulang pa ng grass. Pero ready na lang lagyan ng grass yan Ayun yung likod Tapos papagawa namin yung hagdan na yun. Hindi pa nagawa. Ay, nako. May mga sasakyan. Pag may mga sasakyan dito, nag-slow down talaga sila. Kakaway-kaway sila sa'yo. Bahay namin Papasan natin yung bahay namin. Yan. Punta tayo sa, mailbox. Mahaba na itong video ko, guys. Pero gusto ko yung i-tour. So, ito guys, ang laki din itong bahay na to.
Ay, nako. Dati pangarap lang namin magkaroon ng maliit na bahay. Tapos, sabi ko dun sa asawa ko, kahit sa garahe na lang, kasi laki lang ng garahe, yung bilhin natin bahay, okay lang sa akin. Tapos, nakabila kami ng bahay, imposible pang nagkaroon kami ng yung first house namin ngayon. Imposible pa namin nakuha, parang di pa rin ako makapaniwala na nabili namin yung first house namin. Yung first house namin nasa city ngayon. Nakalipat kami dito sa subdivision, pinarent namin siya sa couple. So, parang, tapos ngayon, sobrang bait ng ama, meron pa kami second home. Pero dati parang, hirap na hirap kami makakuha ng bahay kasi, di ba, lahat pangarap magkaroon ng bahay dito, lalo na sa Canada. Kasi, aminin natin na yung progress ng buhay mo at nandun kapag nakapag-provide ka, nakapagpundar ka na ng bahay. So, pangarap namin magkaroon ng bahay. Hirap na hirap kami na kung may backstory pa yan. Next time, ikikwento ko sa inyo paano kami nakakuha ng first naming bahay. Dugot pawis. Pero mabait ang ama. Sabi nga nila, ang buhay ay hindi talaga lagi kang nasa ilalim. Totoo na may time na talagang darating din para sa'yo na, oh, it's your turn. Diba? Kaya gusto ko yung kanta ni, yung just keep on dreaming, one day you'll see. Ano ba yung kanta na yung mga friend? Yun, parang relate ako doon kasi nga, wala kaming ginawa kundi keep on dreaming lang kami ng dreaming noon. Keep on grinding din yung asawa ko. Grinding ng grinding. Hanggang sa, ayun, binigyan na nga kami ng bahay. Napakahabang kwento bago pa kami nagkaroon ng bahay. So, yung first na bahay namin, nabili namin ng 2017. Tapos ngayon, nagkaroon kami ng second home, 2023. So, 6 years kami pala dun na tumira sa unang bahay namin. Ayun, yan siya mga friend. Ito palabas na to ng subdivision namin. Kita nyo guys kung paano itsura ng subdivision dito. As in, para kang nasa bundok. Para kang nasa, ang tawag nito, bukid. Bukid talaga siya pala. Kasi wala naman kami sa city. Pero ito nga, yan ito ang itsura niya. Ayun, punta tayo sa mailbox. Ayun yung mailbox namin. So mula sa bahay, maglalakad ka parang 5 minutes din. Ang lalakarin mo. Ito guys, sabi nung nakausap namin, 1.8 million daw yung bahay na yan. Kasi may parang full package sa loob ng bahay. Pero parang hindi ko naman siya type. sabi ko kay John, paano nag 1.8 yan? Hindi ko naman type at ganyan. Siniraan. Minarites ko lang siya ng sandal, mga friend. So, ayun guys. So, doon, dito sa aming paglabas doon, ilalabas ko rin tayo. Puro puno na yan hanggang doon. Bago pa lumabas ng highway. Pag mula dito sa pag-opening, dito kasi lumabas yung sasakyan, di ba? Paglabas mo doon, at least mga 3 minutes siguro, bago mo ma-reach yung highway. Tapos, mula naman dito hanggang Edmonton, ay siguro mga 15 to 20 minutes papunta sa mall. So, malapit lang din talaga siya. Hindi, itong acreage na nakuha namin, napakaswerte namin kasi napakalapit niya sa city. Kailangan mo din talaga magsasakyan kasi wala ditong bus, walang taxi. Ay, may taxi siguro pero mahal. O kaya mag-aano ka, yung Uber. So, dito, kailangan mo talaga na mag-drive. Kasi walang bus. Hindi katulad dun sa bahay namin na isa. Paglabas mo pa lang, ang dami mo nandun pa yung pinaka-main na bus station sa amin malapit. Yung sa may Weber Greens na bus station. Nandun na yung malaking station ng bus. Dito, wale, ayan. Nasa,
nasa woods, nasa forest. Dito minsan ay kumakain lang yung mga deer. Mag-family sila. Nakakatawa yung tingnan. So, tingin tayo ng aking mailbox. Sana ba yan? So, ayan guys, yung doon, yun yung palabas. Isa siyang habang woods. Kaya lang, dito isa pa mga friend, no? Isa pa. Ay, ang dami na. For mga flyers naman. Eh, wait lang nga. Tingnan natin baka may. Pag flyers to, hindi ko to kukunin. Kasi bahala siya. Flyers nga. Bakit pa ang dami flyers? Kalat lang to. Tinatapon ko naman to eh. Wala nga. Ayoko magdala. Pakwa. Kasi kaya hindi na ako siguro pupunta doon. Uwi na tayo. Kasi malamig yung kamay ko. Ano nga ba sinasabi ko? Kasi guys, hindi ko na-edit tong aking video. Set ko na lang siya sa YouTube ko. Walang to. Dire-diretso ng upload. So, ayan. Hindi ko alam kung ano pa to. Sold. Okay guys, kung gusto nyo dito bumili, contact me kasi yung aming builders very, very professional. Pag sinabi mo right away, sasabihin mo lang na gusto mo ganito. Right away, meron na silang plano. Anong gusto mong magagawa sa bahay mo. Magaling sila. May gusto akong sabihin kanina, nakalimutan ko tuloy. Pag naalala ko na lang, friend, sama ko na lang sa susunod na video ko. Ayan. Ayun pala, naalala ko na. So, dito dahil country living siya, wala kaming street light mula doon sa highway. Kita niyo sana yung mga sasakyan doon. Pasok dito sa aming subdivision. Papasok dito sa aming subdivision ay walang street light. So, talagang bukid siya. So, nagtanong yung isang bagong libat din, bakit wala pa rin ditong street light? Kasi madilim talaga dito mga friend. Pagpasok mo, ang iilaw lang sa'yo, yung mga ilaw ng garage, ilaw ng sasakyan ng mga kasalubong mo. So, ganun lang. Sabi ng city, yung town na nakasakop dito, ito palang area namin. Ilang subdivision. Parang pinipreserve nila talagang maging countryside living style. So, hindi nila ina-prove magkaroon ng street light. Or, sabi niya, kung gusto niyo naman na magkaroon ng street light, it's your own expenses. Parang ganon. Ayaw din naman nila kung gumastos itong mga to. Kaya ang mangyayari, tuwing gabi, open lahat yung mga garage dito. Tapos, kapag alam nila na parang 10 o'clock or 11 o'clock na wala naglalakad. Kasi minsan gabi pa naglalakad sila ng pets dito eh. So, pag alam naman nila na hindi na busy o kaya makauwi na yung mga neighbors nila, kuklose na rin nila yung ilaw ng garage nila. Pero kami, dahil matipid kami, hindi kami nagbubukas. Yung garage namin, automatic sensor kasi siya. So pag may na-sense siya na may naglalakad, saka siyang siya iilaw. Pero hindi siya yung nakailaw lang all the time. Laki ng likod nila, oh. So ayun mga friend, ganon dito. Itong ganda, no? Parang mini mansion. Ayun yung mansion siguro ito. Ayun. Nakwento ko lang. Ayan ang problema pala nila dito sa side na to. Ang dami. Na tubig, oh. Stagnant siguro. May problema yung drainage dyan. Pero sa amin okay naman. Ay. Mahirap din yung kanya.
So, ayun doon. Meron din papasok dyan. Yung gagawa pa rin ng bahay. Itong bahay na to, 1.2. Ayan, 1.2 million. Ito pala, 1.4 ata. Ayan, isang bahay na yan. Kasi yung builder namin, same lang ng builder nila. So, ayun, meron dun bahay na ano din matapang yung itsura. Oh. Pero ayun nga, meron pa dito yan yung isang bahay na yun na malapit sa ginagawa. 6-car garage yan eh, pero mura lang dati. Pagdating namin dito, for sale siya. 6-car garage. Tatlo sa front, tapos meron pa siyang mini house doon, may car garage din. Ang ganda ng forma ng bahay. Ayan mga friend, nandito na ako sa aming bahay. Sana ay ma-appreciate ang aking hingal habang naglalakad. Sana naintindihan niyo yung aking sinasabi dahil medyo mahangin. Ayan mga friend, ito na ang aming bahay. Medyo malaki nga rin yung aming lilinisin sa summer. Pero at least malaki na yung paglalaroan namin ng anak ko. Ayan. Sarap mag-walking. Next time ulit. So, itanong nyo lang sa akin mga friend kung anong gusto nyo malaman. At pipilitin kong sagutin. So, guys, no, hindi naman ako para I'm proud na meron kaming bahay na ganyan. Pero sana, di naman para magmayabang. Pero, gusto ko lang maging na yung parang ma-inspired kayo na hindi lahat ng panahon ay nasa ibabaw ka, nasa ilalim ka. Magandang dadating yung time na mabibili nyo rin yung mga gusto ninyo, mabibili yung mga pangarap nyong bahay. So, ayan mga friend. So, yung bahay namin, maraming camera yan. So, ngayon, nakasense na yan doon sa loob ng bahay namin na mayroon ba palapit. Ayan. Bahay, ayan, camera namin. Tapos, ayun, tatlo. Sa likod, palibot yan ng camera, mga friend. Tapos, meron din kaming telos na diretso sa police, tsaka sa mga fire, sa 911. So, ayan. Hi, camera. This is hi, camera. Yan, recorded lahat tayo ngayon. Hi! So, nandito na ako sa bahay, mga friend. Okay, bye! Oops, secret. Bye!